Ngayon, balikan natin ang isang 2018 action film na tinawag na The Awakener. Sa simula ng pelikula, makikita natin ang mga nagpoprotesta sa kanilang gobernador na si Sandro Correa na napatunayang korap at nagnanakaw ng pera ng estado. Binabato nila ang gusali, at ang gobernador ay nagtatago sa ilalim ng mesa, kung saan nahanap siya ng lalaking nakamaskara. Sa sumunod na eksena, naghahanda at armado ang ilang kalalakihan. Dumating sila sa isang gusali kung saan uminom ng kape ang isang lalaki. Ang lalaking iyon ay si Gobernador Sandro. Inaresto siya at dinala sa punong tanggapan. Pinuri sina Edu at Miguel sa kanilang pagkahuli sa tiwaling gobernador. Sinabi nila sa kanya na nakakuha sila ng ebidensya ng kanyang katiwalian at paglustay sa pera ng bayan. Binantaan sila ng gobernador na hindi siya titigil sa pagpatay sa sinumang susubok na ilantad ang kanyang katiwalian. Sinubukan pa niyang suhulan ang opisyal. Pagkaraan ng ilang oras, dumating doon ang kanyang abogado. Nakipag-usap siya tungkol sa kanyang mga kontak sa opisina ng taga-usig, tiniyak ang kanyang paglaya sa maikling panahon. Sinabi sa kanya na maaaring siya ay ilagay sa house arrest sa panahon ng investigasyon. Samantala, sa tanggapan, ang kanilang commander ay nagdaos ng pagpupulong at sinabi sa kanila na ang mga ebidensya na may kaugnayan kay gobernador ay hindi sapat. Kaya, nagpa siyang payagang makauwi at ilagay sa ilalim ng house arrest. Pagkatapos noon ay lumabas si Miguel at ang kanyang kaibigan ng opisina. Pinuntahan ni Miguel ang kanyang anak, na nakatayo kasama ang kanyang ina sa kalsada. Sila ay naghihintay doon upang dalhin ang kanilang anak para manood ng laban ng football. Dumating doon si Miguel na may dalang t-shirt na regalo para sa kanyang anak. Tinutulungan niya itong isuot habang kumukuha ng litrato ang kanyang ina. Pagkatapos nun, sumakay sila ng taxi. Bumaba sila ng makitang traffic. Habang naglalakad sa daan patungo sa stadium, ang kanyang anak na babae ay tinamaan ng bala mula sa kung saan. Isinugod ni Miguel ang kanyang anak sa ospital. Dinala kaagad ng doktor ang anak nila sa emergency room. Si Miguel ay naghihintay doon na naiinip at pagkatapos ay pumasok siya. Nakita niya ang maraming pasyente na nakahiga at walang nag-aalaga. Laking gulat niya nang makita ang mga pasyenteng ito at ang kalagayan ng pasilidad ng ospital. Sa sandaling yon, nadatnan niya ang kanyang anak na si Alice na nakahiga at hindi gumagalaw sa harap ng operating room. Nang tanungin niya ang doktor kung bakit hindi siya dinala sa operating room, sinabi niya sa kanya na ang ospital ay walang maraming operating facility, kaya maraming mga pasyente ang kailangang maghintay. Pagkatapos ng maraming pagdurugo at pagkaantala sa paggamot, ang kanyang anak ay namatay. Maya-maya ay dumating ang ina ng bata at laking gulat niya nang malaman niya na ang kanyang anak ay namatay. Sa sumunod na eksena, nakapagpiyansa ang gobernador at nakalaya dahil hindi sapat ang ebidensya. Ibinalita niya ang pagtakbo sa halalan para sa pagkapangulo. Nangako siyang itataas ang budget para sa sektor ng kalusugan at mga pampublikong ospital. Nangako siyang pagbubutihin ang kapakanan ng mga tao. Sa kabila, naalala ni Miguel ang kanyang anak habang nagja-jogging. Iniisip niya na hindi maayos na mga pasilidad ng ospital ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Maaaring nailigtas sana ang kanyang anak kung ang ospital ay may sapat na mga pasilidad at kagamitan. Iniisip niya na hindi dapat pabayaan at baliwalain ang mga pasyente. Lumapit siya sa isang tindahan at nakita ang balita na nakalabas na si Gobernador Correa sa kulungan at hindi na patunayang nagkasala ng anumang katiwalian, lalong nagalit si Miguel sa sistema. Napadaan siya sa mga nagproprotesta at inatake ang mga pulis sa galit, nagpaputok ng tear gas ang mga pulis sa kanya at nagsuot siya ng maskara. Siya ay isang special force. Nadaig niya ang maraming pulis, umakyat siya sa building at pumasok. Pinatay niya ang isa sa mga bodyguard ng gobernador at pumasok sa silid kung saan nagtatago ang gobernador. Sinuntok niya ito ng tuloy-tuloy na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa trabaho. At ang hepe sa tanggapan ay iniutos kay Miguel at sa iba pa na imbestigahan ang mga nagpoprotesta. Sinabi niya sa kanila na ang investigative team ay nakapag-aresto na ng ilang suspect na pinaghihinala ang utak ng protesta. Kilala ni Miguel ang isang babae sa mga suspect, nakilala niya ito sa protesta kung saan niya binugbog ang mga pulis. Tinanong niya ang babae. Sinabi niya sa kanya na siya ay si Nina at siya ay isang programmer. Sinabi rin sa kanya na alam niyang si Miguel ang umatake sa pulis, pagkatapos ay sinabi na may video siya sa kanyang cellphone. Pumunta siya sa evidence room at tinignan ang cellphone. Walang magawa si Miguel. Kaya sa huli ay pinalaya ang babae. Kinagabihan, pagkatapos suriin ang video, hinanap ang address ng apartment ni Nina at pumunta doon.
Natagpuan niya itong naglalakad sa kalsada. Ipinakita sa kanya ni Nina ang laptop ng Gobernador Coria at nag-alok ng tulong para imbestigahan ang isang kaso ng paglustay sa mga pondong medikal at kagamitan sa ospital. Iniisip ni Miguel na hindi ito magagawa ni Coria ng mag-isa. Nahack ni Nina ang laptop ni Coria at natagpuan ni Miguel ang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga taong sangkot sa katiwalian. Ipinakita sa kanya ang mga profile ng mga politiko na sangkot sa katiwaliang ito. Inihanda niya ang sarili at isa-isang pinuntirya ang mga tiwaling opisyal at politiko na responsable din sa pangungurakot at katiwalian sa Health Department. Pinapatay silang lahat habang nakasuot ng parehong maskara. Kumalat ang balita tungkol sa mga pagpatay sa mga politiko. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Miguel si Nina at hiniling sa kanya na hanapin ang mga taong nagpopondo sa mga kampanya ng mga tiwaling ito. Tumanggi si Nina, ngunit nag-alok si Miguel na babawasan ang sentensya ng ina ni Nina na nasa kulungan. Sa sumunod na eksena, hinanap ni Nina ang mga profile ng mga sponsor ng mga tiwaling politiko, na walang iba kundi si Gomez. Kinuha ni Nina ang kontrol ng surveillance camera system ng isang gusali kung saan pupunta si Gomez upang makipagkita kay Minister Regina. Habang nasa tanggapan, sinisilip ni Edu ang mga file ng mga suspect sa araw ng pagkamatay ng gobernador. Hinanap niya ang profile ni Nina. Nalaman niya ang susunod na puntirya ng nakamaskara ay walang iba kundi si Minister Marta Regina. Tinawagan ni Edu si Miguel para ipaalam ito, ngunit ito ay hindi makontak. Umalis siyang mag-isa patungo sa gusali ng minister. Nadatnan niya ang lalaking nakamaskara doon, hinabol niya ito at binaril. Dumiretso si Miguel kay Nina at ginamot ang mga sugat nito. Sa sumunod na araw, ipinakita ni Miguel at Edu ang kanilang report na nakipagsabuatan si Ministro Regina kay Antero Gomez. Si Gomez ang nagpopondo ng kampanya ng mga tiwaling opisyal na ito. Nagpasya sina Miguel at Edu na imbestigahan si Minister Regina, ngunit tinanggihan ng kanilang pinuno ang lahat ng resulta ng investigasyon. Sinabi rin na dapat nilang itigil ang investigasyon kay Minister Regina. Nainis si Miguel sa desisyong ito, pagkatapos ay nagpasya na lang na patayin si Gomez gamit ang kanyang sariling mga kamay. Makalipas ang ilang oras, narating niya ang tirahan ni Gomez. Nakita niyang kumakain ng hapunan, kasama ang ibang mga opisyal. Naroon din ang anak ni Gomez, nakipagkita sa kanyang ina at sinabi na hindi pa siya handa para maging presidente. Dumating doon si Gomez at pinalakas ang loob ng kanyang anak. Gayunpaman, binaril ni Miguel ang anak ni Gomez para matuto ito at aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit ginamit ni Gomez ang kamatayan ng kanyang anak upang makakuha ng simpatya ng publiko at ideklara ang sarili bilang bagong kandidato sa pagkapangulo. Samantala, lumabas ang isang lalaki sa sasakyan bilang isang espiya ni Antero Gomez na nag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang pangalan ay Siqueira. Kinuha siya ni Gomez para personal na imbestigahan ang mga pagpatay. Nalaman niyang may kasama ang pumapatay. At ang kanyang pag-iimbestiga ay humantong sa boss ni Nina. Sa huli ay pinatay niya ang lalaking iyon. Dumating si Nina sa kanyang pinagtatrabahuan at nalaman niyang namatay na ang kanyang amo. Nagmamadali siyang lumabas at tumakbo patungo sa lugar ni Miguel. Si Siqueira at ang kanyang mga tauhan ay nasundan si Nina. Agad nilang inatake ang hideout ni Miguel. Pinatakbo ni Miguel si Nina habang prinoprotektahan. Sa sumunod na eksena, nagsuot ng maskara si Miguel at sinimulang patayin ang mga tagasunod. Habang nakikipaglaban sa isa sa mga tauhan ni Siqueira ay nahuli ni Siqueira si Nina. Inalok niya si Miguel ng deal para iligtas ang buhay ni Nina. Utos ni Siqueira kay Miguel na patayin ang isang kandidato sa pagkapangulo na si Julia Machado. Pumayag naman si Miguel. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga pulis sa kinaroroonan ni Miguel. Nalaman ni Edu ang lugar kung saan nagtatago ang nakamaskara. Lalong nagulat si Edu nang malaman niya ang pagkakakilanlan nito, walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan at kasamahan na si Miguel. Nagsaliksik sila sa lugar at natuklasan na si Gomes ang pinupuntirya ng nito. Si Edu at ang kanyang mga kasama ay sumugod sa lokasyon ng debate ng pagkapangulo. Doon din tumungo si Miguel para patayin si Julia. Pagdating sa lugar ay naghanda si Miguel na patayin si Julia. Dumating si Edu at agad siyang pinigilan, nagkagulo sila. Sinabi ni Edu kay Miguel na itigil ang gagawin ngunit siya ay hindi nakikinig. Sa kabilang banda, si Nina na bihag ni Siqueira ay nanlaban hanggang sa nagawa niyang masaktan ng seryoso si Siqueira. Si Miguel ay naaresto dahil sa pagpatay sa mga tiwaling opisyal. Dinala ni Edu ang dating asawa ni Miguel. Sabi ng dating asawa na nakakahiya sa anak nila na malaman ang kasalukuyang mga gawa ni Miguel at hindi maipagmamalaki ang kanyang ama.
Sa loob ng bilangguan, nalaman ni Miguel na nanalo si Antero Gomez sa halalan. Narito ang isang lalaki para imbestigahan si Miguel. Isa siya sa mga nakatataas kay Miguel. Tinangka niyang patayin si Miguel, ngunit nagawa ni Miguel na makatakas at mapatay ang lalaking iyon. Nakatakas si Miguel sa kulungan, naghanda ng armas at bala at nagmadaling pumunta sa lugar kung saan nagdiriwang ng pagkapanalo si Gomez. Sinalakay ni Miguel ang gusali at pinatay ang lahat ng tauhan ni Gomez at mga kasamahan. Nang sa wakas ay nakaharap niya si Gomez sa kanyang opisina. Sinabi kay Miguel na hindi mawawala sa mundo ang katiwalian dahil ang kasakiman ay isang pangunahing katangian ng tao. Binaril si Gomez hanggang sa mamatay. Matapos mapatay si Gomez ay pinalibutan si Miguel ng mga tauhan ni Gomez, pero may ibang plano si Miguel. Naghanda na si Miguel ng bomba na inayos niya sa kanyang sasakyan. Pinindot ni Miguel ang bomb detonator at kaagad na sumabog ang gusali kasama si Miguel sa loob. Kinabukasan, nang dumating ang mga pulis at forensics team sa pinangyarihan ng krimen, nakita lamang nila ang maskara ngunit hindi nakita ang katawan ni Miguel. Nagtapos ang pelikula ng pagpapakita ng nakamaskara sa tuktok ng gusali na may tangkang babarilin. Dito natatapos ang Desmi Recap. Maraming salamat hanggang sa muli.